you. May you bless us all, Lord, throughout this evening. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At dumako naman tayo sa ating salita ng Diyos ngayong gabing ito. At ito ay part 2 ng ating series, which is Living a Courageous Christian Living. So wala akong PowerPoint ngayong gabi, pero napakaganda ng ating message, ng ating salita ngayong gabi, salita ng Panginoon. Dahil ito ay isang storya ng pagiging matapang sa gitna ng laban na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang isa sa pinakamahirap na gampanin bilang isang Kristiyano ay ang mahalin mo ang iyong kalaban. Yan ang pinakamahirap na gampanin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil wala kahit isang relihiyon sa mundong ito ang magsasabing mahalin mo ang iyong kalaban. Mahalin mo ang iyong kaaway. Even to the point na alam mo, papatayin ka ng taong to, ay dapat mahalin mo pa rin siya. Napakahirap nun. Napakahirap din siguro lalo kung yung mga minamahal mo sa buhay ay biktima ng isang pagpatay o biktima ng isang akto na laban sa kanila. Isipin nyo to. Think about this, that you are living a peaceful life and you are living in the life of that God has given to you, na isang matuwid na buhay naman, na wala kang ibang ginagawa kundi papurihin ng Panginoon, ngunit may mga tao talagang nais ay guluhin ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang teksto natin ngayong gabing to ay matatagpuan natin sa Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 13 to 17. At ang makikita natin dito sa konteksto ng salitang to ay ang konteksto ni Ananias at saka ni Saul. O later on makikilala natin si Paul. Sa sa teksto na to, makikita natin na si Paul ay sikat na. Ibig sabihin siya ay may pangalan na at siya ay binigyan ng pagkakataon ng mga punong pari ng mga templo na maaari na niyang patayin ang lahat ng lahat ng Kristiyano na naniniwala kay Jesus o tumatawag kay Jesus. Sabi nga on verse 1 ay binigyan na siya ng pagkakataon or ng kapangyarihan na patayin ang mga Kristiyano. Isa ulo to na later on ay magiging si Paul. Pero ngayon, doon muna tayo sa pagiging mamamatay tao niya. Ngayon si Saulo po, isa siyang sikat na persecutor. When we say persecutor, noong panahon ng mga Romano, hindi po sila ipaglalaban yung biktima. Sila po mismo ang magpapapatay sa mga kanilang biktima. Kung ikaw ay kalaban ng gobyerno, bibigyan ka ng Romano, ng isang persecutor na talagang alam niya kung paano niya wawakasan ang iyong paghahari, ang iyong kabuhayan, or even ang iyong gampanin, role. Bibigyan ka nila ng dalawang pagkakataon. Ang teksto po nito, ang konteksto nito, pag ikaw ay persecutor, bibigyan ka ng dalawang pagkakataon. It's either susunod ka sa gobyerno or ikaw ay papatayin. At sa konteksto ng pagiging persecutor ni Paul ng mga Kristiyano, binibigyan niya ng pagkakataon din ng mga Kristiyano na i-denounce si Jesus. When we say denounce, itanggi si Jesus or ikaw ay papatayin. At nakakatuwa kasi as long as binabasa natin tong Acts mula chapter 1 hanggang sa pinakahuling chapter na Acts, wala kang makikita that there's someone who's denouncing Jesus, that even though they are facing persecution. At ito yung pinakamahirap na tagpo. Kung paano mo mamahalin at susundin ng Panginoon na puntahan ng isang taong alam mong papatay sa'yo or alam mong mag-e-end sa iyong ministry or sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. In Acts chapter 9, verse 13, ang sabi dito, may makikilala tayong tao, which is Ananias, an apostle of God. Basahin ko, on verse 13, but Ananias answered, Lord, I have heard about this man, how much evil he has done for your saints at Jerusalem. Anong konteksto nito? Si Paul po nagsimula sa Jerusalem, sa Samaria, natugisin ng mga apostol ng Panginoon. Isa sa mga pinakasikat dito ay si Stephen, na pinatay sa pamamagitan ng bato. So siya ba ang nagpatay doon? Siya po ang nagsimula ng pagpatay sa mga Kristiyano.
At kung ikaw ay, sabihin na natin na ako, kuwari, ako, tumatak ako sa buhay nyo, hindi ko lang alam, kuwari, tumatak ako sa buhay nyo bilang isang pastor, at paglabas ko dyan, papatayin ako ng aking kapitbahay dahil sa isa akong Kristiyano, ano kaya mararamdaman natin? Di ba? Masakit. And Stephen ay hindi lang siya basta ordinaryong Kristiyano time na yon. Isa siyang apostol na ipinalit kay Judas ng mga disipulo ng Panginoon. At ibig sabihin, significant siya sa simbahan. Meron siyang katayuan at siya ay pinatay. At hindi lang siya, marami pa, libo-libo at daan-daang Kristiyano ang pinatay ng panahon na to. Punta naman tayo sa verse 14. At ito sabi ni Ananias, and here, he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Ang kausap ni Ananias dito ay ang Panginoon dahil nagpakita ang Panginoon sa kanya on a vision. Punta tayo on verse 15. But the Lord said to him, go, for he is chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Alam naman natin na after maging Paul ni Saul, ay siya ay ginamit ng Panginoon sa mga hintil or mga Gentiles upang ibahagi ang salita ng Panginoon. On verse 16, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. And verse 17, so Ananias departed and entered the house, and laying his hand on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road which you came, he sent me that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Ituloy na natin hanggang 19. And immediately, something like scale fell from his eyes and regained his sight. Then he rose and was baptized, and taking food, he was strengthened. Now, ang konteksto, ang pinupunto natin dito, ang main idea natin ngayong gabing to, ay how to act courageous on the point that it is beyond your imagination or beyond of your comprehension. Sa Tagalog, paano ka kaya magiging, ano bang courageous sa Tagalog? Last week pa ako ng courageous, di ko alam yung Tagalog nun. Ano bang courageous sa Tagalog? Matapang? Matapang siguro, no? Ano bang Tagalog ng courageous? Matapang, malakas ang loob, maaari. Paano ka kaya magiging courageous kung yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon beyond sa iyong kakayahan? Sino dito takot kumanta sa unahan? Sino takot kumanta dito? Pura kababayan ang kasama natin, ano? One day, sa isang prayer meeting natin, i-assign ko kayo para kumanta dito. Ako, literally, takot po akong kumanta kasi hindi ako marunong. And when the Lord said, sige, ikaw na mag-handle ng prayer meeting. Ang una ko pong iniisip talaga, may kasama ako. But it turns out, surprise, mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang, especially last week, mag-isa ka lang. Natatakot ako. Kasi hindi ko to kayang gawin. Hindi ito ang aking forte. Although I'm a musician, hindi po ako singer. Another one, mahihain akong tao talaga. Hindi ako basta-basta pumupunta sa mga bahay-bahay ng tao. Hindi ako basta-basta bumibisita. Ngayon, kailangan mo na. When 3 years ago, when I became a pastor at Heavenly People's Church, kailangan ko nang bumisita sa bahay ng mga kabataan namin. Kasi yung iba sa kanila, hindi naman Kristiyano ang magulang. So, kailangan ko nang bisitahin. Kailangan ko na makipag-usap. Kailangan ko na maging madaldal. Kailangan ko na maging matapang. Kasi hindi lahat ng pinupuntahan kong bahay, maganda yung lugar. Sometimes, delikado. At the same time, kailangan ko na ring gumalaw beyond sa aking sabihin natin kontrata o pagkakatawag sa akin. Dahil ang pagiging isang manggagawa ng Panginoon ay hindi nakabase sa kontrata. Ito ay nakabase sa kung paano ka tinawag ng Panginoon. At ganito rin siguro ang naramdaman ni Ananias. Imagine, he will travel from kung nasan siya ngayon, papunta kung nasan si Saul, si Damascus. At yung po, dadaanan po niya to, yung dadaanan niya to, literally, maraming kasama si Paul dito. So, maaaring patayin si Ananias along the way. Pero ang sabi ng Panginoon, no, on verse 15, go. Pumunta ka. That's why, si Ananias, wala siyang choice kundi gumalaw. Wala siyang choice kundi sumunod. Pero sa tingin nyo,
Siguro kung binabasa natin to parang ano lang eh, parang lumakad lang si Ananias, pumunta lang siya, sumunod lang siya sa Panginoon. But do you think ito yung pinaka-nararamdaman niya? Do you think hindi siya natakot? Ang pagiging matapang po o malakas ang loob, hindi ibig sabihin ikaw ay hindi na matatakot. Bilang isang Kristiyano, takot ka pa rin. At sometimes, hindi po guaranteed ang ating pagkapanalo. Hindi guaranteed na successful ang lakad natin. May pinag-pray ka na bang tao na gusto mong dalhin sa church? Na ang tagal-tagal ng panahon, ngunit hindi mo nadala hanggang ngayon. Why? It is not because kasi kulang ang kakayahan mo. Pero will yan ng Panginoon na hindi mo maramdaman o hindi mo mapagtagumpayan yung bagay na yan. Pag-usapan natin yan. So ngayon, living a courageous Christian life. Paano ba natin maisatatagumpay ang pagiging isang courageous Christian sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng buhay ni Ananias? Ang sabi dito, ang first point natin, courage trust God beyond fear. Sa Tagalog, ang lakas ng loob na pagkatiwalaan ng Panginoon sa likod ng iyong takot. Takot ka. Literally, takot ka. Hindi lahat ng naging Kristiyano kaya nang tumayo sa unan at makapag-testimony. It would take time. It would take months or years bago ka man lang makatayo at makapagbigay ng iyong patotoo. Takot ka. Kasi hindi yan ang comfort zone mo. Ngunit sabi ni Ananias dito, Lord, I have heard. Narinig ko, Panginoon, ang iyong tawag sa akin on verse 13. I have heard how many about this man. Alam ko, Panginoon, narinig ko kung anong uri ng taong to. Narinig ko kung anong kakayahan niya para patayin ang bawat pananampalataya. Ananias was afraid for a good reason because Saul was a dangerous man, yet his courage began when he chose to trust God and His word over his fear. At Tagalog, napagtagumpayan niya ang lahat ng ito dahil mas nagtiwala siya sa salita ng Panginoon kaysa sa kanyang takot. That was number 1. Courage, trust God beyond fear. Ang katotohanan dito, ang fear o ang takot po ay natural sa bawat tao. Bawat tao, yan ay meron tayo. Kung wala kang takot, hindi ka tao. Pero sinasabi ng Biblia na dapat ang pananampalataya ng isang tao ay mas malakas pa at mas mataas kaysa sa kanyang takot. Because fear is our nature, but faith came from God, and it was beyond of our understanding and nature. Mas malakas ang Panginoon kaysa sa iyo. Mas malakas dapat ang pananampalataya mo kaysa sa takot mo. And ang application natin dito, trust God when situation feels unsafe. Believe God knows more than you do. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay kaysa sa iyo. Maunti lang alam natin. Mas mataas ang pag-iisip ng Panginoon sa atin. Alam niya lahat ng bagay sa buhay natin. At pagkatiwalaan mo ang Panginoon, whether He said to go or to stop or to give rest, dahil alam ng Panginoon kung anong mas makakabuti sa iyo. Pangalawa, courage obeys God despite of uncertainty. Ibig sabihin, ang courage daw, o paano maging isang courageous person, ang courage daw ng isang tao ay sumusunod sa Panginoon despite ng mga bagay na hindi niya kayang hawakan. Sabi ng Panginoon dito, on verse 15, go. Pumunta ka. Go. God didn't explain everything. He simply commanded. And it was the same point nung sinabi ng Panginoon that go and make disciple, baptize them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit from Judea, Samaria, and to the ends of the world. The word there is go. The Lord is commanding us to be courageous. Ang hirap maging courageous, pero the Lord is commanding us. Now, how to apply this in our ministry? Ano bang ministry mo? Ano bang ministry mo? One time, nag-uusap kami ng mga nanay. Isa sa sinabi ko sa kanila, dahil puro kababaihan tayo dito sa ating prayer meeting, isa sa nabanggit ko sa kanila, your first ministry is your children. Probably takot ka ngayon na kung ano yung kalalabasan nila habang lumalaki sila. But if you learn how to trust God to go and minister to your children, they are your first ministry,
You give them to God, you shall not fear. Why? Ibinigay mo na sa Panginoon eh. Sumunod ka na sa Kanya. Siya na ang bahala dyan sa ministry mo. And it was the same in any ministry na meron tayo. Whether you are a musician, a singer, part of the choir, or even you're just a cleaner in the church, parehas-parehas lang po yung ministeryo na binigay ng Panginoon. He commanded us to go. Simply go. Lumapit ka, pumunta ka, and this kind of obedience gave us the courage despite of uncertainty. Ang katotohanan dito, the truth is, courage is revealed in obedience, not in understanding. Courage is revealed in our obedience and not in our understanding. Kung naiintindihan mo ang lakas ng loob, ang tapang, ngunit hindi mo naman to kayang ipakita sa iyong mga gawa o sa iyong pagsunod sa Panginoon, baliwala lang ang pagkakaalam mo dito. I grew up as a fighter. Fighter, literally, lumalaban po ako sa mats. Nakikipagbasagan ako ng muka. Nakikipagsipahan ako sa mats kasi I'm a taekwondo player. Do you think my very first fight, successful agad ako? No. My very first fight, literally, kinakabahan ako. Nanginginig ako. Sumasakit ang tiyan ko. Naiihi ako. But on my 10th fight, siguro 100 fight na, I have the courage na sumugod mag-isa. And do you think nung ako yung nagsisimula maging pastor, magaling na agad ako magsalita? Actually, hindi nga ako magaling magsalita. But the very first time na nag-preach po ako, nakwento ko to dito, the first time na nag-preach ako dito, hindi ko matapos yung preaching ko kasi feeling ko hihimatayin na ako. Sa sobrang kaba ko. First time ko nag-preach, 10 tao lang yung nakikinig sa akin. Pero kinakabahan na ako. Nanginginig ako. Muntik ko nang hindi matapos kasi nahihimatay ako. But the Lord commanded, go. Pumunta ka dyan. Pero may question dito. Pastor, paano kung hindi ko alam kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? Simple lang. Kung wala kang ministry ngayon, simulan mo, kung gusto mag-ministry sa church, simulan mo sa napakaliit na bagay. Maglagay ng upuan sa church. At makikita mo kung anong ministry ang dapat na gawin mo. Kung anong ministry ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Because the simplest form of ministry is obedience. And that was the most important ministry, obedience. Pangatlo, courage accept God's purpose even when it is costly. Ang tapang daw, ang lakas sa loob, accepting God's purpose. The Lord is giving you the purpose even if it is costly. Mahirap maging Kristiyano, aminin na natin. Ang hirap kayong umattend ng prayer meeting, nakakaantok. Diba? Pagod ka na sa trabaho. May problema ka pa, pag uwi mo, wala pa kayong pagkain. Hindi ka pa kasi nakakapagluto. Ang hirap maging Kristiyano. Yung kasama mo pa sa prayer time, di mo kasundo. Yung pag-uwi mo ng bahay, tatanungin ka pa, ba't kasi nagpre-pray ka pa? Pwede ka mag-pray sa bahay. Maraming tanong. Ang hirap maging Kristiyano. Sunday, pupunta ka ng church, ang aga-aga. Pag na-late ka, pagagalitan ka pa. Tapos kapag may role ka pa sa church, hindi mo nagampanan, nakakahiya pa. Ang hirap maging Kristiyano. May responsibilidad ka pa, hindi lang pinansyal. O sabi, gamitin natin yung pinansyal. You're a member of church. Kailangan pala supportahan ko yung church. Kailangan pala supportahan ko yung daughter church. Kailangan pala supportahan ko yung mga missionary. Pastor, 1,000 a week lang ang sweldo ko. Ang hirap maging Kristiyano kasi kailangan mo maging tapat sa tithes. Ang hirap. But do you know, courage comes from obedience? Sabi nga sa number 2. And it is accepting God's purpose. Ano bang purpose mo bilang isang Kristiyano? Hindi tayo lahat tinawag para maging pastor. Hindi tayo lahat tinawag maging deacon. Kung may diakonessa ba kayo, bahala kayo. Pero wala siguro dito sa church na to. Hindi naman tayo tinawag lahat para maging isang leader, musician ng church. Or baka evangelist. Hindi tayo lahat tinawag na ganun. Pero lahat tayo ay tinawag po ng Panginoon na maging anak ng Diyos for His very purpose. At anong purpose natin dito sa mundong to? To glorify God and to edify our brethren. And we glorify the Lord by choosing to do His job, His work, even though it is costly. Nung napatunayan natin to nung sunrise service, ang hirap gumising ng madaling araw, di ba? Ang hirap gumising, no? Habang yung mga tao tulog, lasing nung gabi,
tayo gumigising pumunta sa church. Ang hirap nun kasi lahat tayo pagkatapos ng plakda sa bahay. After nung Sunday service, alam nyo ba, nakatulog ako na nakasapatos. Ang hirap eh. Pagod ako eh. Pero ganun talaga ang pagsunod sa Panginoon. Pero ito nakakatawa mga kapatid. May reward ang Panginoon sa atin. Itong work na to, hindi ka kayang bayaran sa lupa. Pero babayaran ka ng Panginoon sa kalangitan. That's the reward of being obedient sa Kanya. Of being courageous. Because courage comes from obedience. Pastor, nasunod naman ako, pero talaga may priority ako. Everyone, remember this. Half obedient is disobedient. O ang kalahating pagsunod ay katumbas na rin ang hindi pagsunod sa Panginoon. Lagi naman ako nasimba every Sunday. But do you pray on your home? Hindi pero nasimba naman ako. That is disobedience. Mahal ko naman yung kapwa ko. Paano yung kapitbahay mo? Hindi tapang nun eh. That is disobedience. Hindi pwedeng sa isang parte lang. Dapat sa lahat. And courage came from obedience. Now, on our application, be willing to follow Christ no matter is the cost. Ano yung pinakapahalagahang bagay natin sa buhay natin? Ako, sapatos. Lagi ko binabanggit to, sapatos. Yun ang pinakapahalagahan ko sa buhay ko. Yung motor ko kayang kong paltan, pero yung sapatos ko hindi ko kayang paltan. Si Bert, sigurado ako, gitara to. Si Ate Marisa siguro yung kanyang tindahan. Si Mami di ko alam. Baka yung bakasyon. Baka yung dala niya galing Pangasinan. Hindi ko alam yung pinakapahalagahan yung bagay ah. But do you know, one day, the Lord will ask you to give that to Him. Will the Lord do that? Abraham, sinubukan siya ng Panginoon kung ibibigay ba niya yung pinaka-precious na bagay sa buhay niya, which is ang kanyang anak. Sinabi ng Panginoon, ibigay mo siya sa akin. But Abraham followed. He takes courage on that very moment na iaalay niya ang anak niya, papatayin niya ang kanyang anak upang maging glorifying sa Panginoon. It was costly. Imagine that every step of Abraham papunta dun sa bundok kung saan niya iaalay ang kanyang anak, napakabigat ng bawat takbang niyang yon kasi alam niya buhay ng pinakamahalagang bagay sa buhay niya ang kailangang ialay sa Panginoon. Ngunit lagi itong merong kapalit. Wala man sa mundong to, ngunit sa Panginoon we have the reward. At ano yung reward natin? Pera ba? Glory? Pwesto sa kaharian ng Panginoon. Yun ang reward sa atin ng Panginoon. You have the time. Be courageous. Follow Him. Be obedient to Him. That's why may tanong dito na iiwanan ako sa inyo. Does courageous in your life o ang pagiging courageous pa sa buhay mo ay pagiging Kristiyano? O ang pagiging Kristiyano ang pagiging courageous sa buhay mo? Magkaiba yan. At ang sagot dito, ang pagiging courageous po ay wala sa dalawang bagay na yan. Dahil ang pagiging courageous ay galing lamang sa Panginoon na nagbigay sa atin ito. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang lahat sa Kanya. Tatagan natin ang loob natin sa Kanya. Dadating ang araw na tayo ay lilipunin, tayo ay papatayin, at tayo ay hahanapin ng mundong to. Magsisimula ng gera, di nyo ba nakikita sa Revelation chapter 4, 5, 6, 19, 18, 20, kung paano tutugisin ng bawat Kristiyano? Handa na ba kayo? Magsisimula ng gera. Kasunod na nan, lalabas na si Antichrist. Kasunod nan, bawal na maging Kristiyano. Kasunod nan, bawal maging Kristiyano, papatayin na ang bawat Kristiyano. Handa ka na ba? Hindi ko alam kung anong nyo, eschatology nyo, pero ako, naniniwala ako sa rapture. Naniniwala ako na tutugisin ng bawat Kristiyano. Handa ka na ba? Be obedient sa Panginoon. Be a courageous Christian. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this night that you have given us the word. Panginoon, salamat dahil binigyan nyo kami ng lakas ng loob, ng tapang, hindi bilang isang tao, ngunit bilang isang Kristiyano na anak mo. At salamat, Panginoon, dahil bagamat minsan kami pinanghihinaan ng loob, ay patuloy nyo pa rin kaming ginagabayan at patuloy nyo kaming pinapakitaan ng daan kung saan lahat ng daan ay patungo sa iyo.
Lord, humihingi kami ng kapatawaran na kung minsan ay pinuuna namin ang aming mga sarili at hindi namin nauuna ang iyong kadakilaan. And Lord, we pray, nagabayan niyo po kami throughout our life dahil hindi namin kaya ito, Panginoon, ng kami lang. Hindi namin kaya, Panginoon, kung magtitiwala kami sa aming mga sarili lamang. Because, Lord, we want to trust you more and more sa buhay namin. Kaya, Lord, as we continue to pray for each and every one of us here this evening, may you guide us and bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maaari nating ipaikot ang ating offering.